Ako si Retired General Romeo Poquis, isa sa mga kasama natin dito sa United People's Initiative. Dito, ang grupo natin dito, walang political party dito, walang mga partido, walang mga kuan, lahat ay invited dito. Maski anong kultura mo, maski anong religion, maski anong tribo, lahat dito sama-sama para sa Pilipino. Isa lang yung sinisigaw natin, labanan ng korupsyon. Halina kayo, sama-sama tayo dito. Huwag na kayong magkatubili. Ito na yung pagkakataon para sa atin. Tulungan natin ang bansa natin na ma-reforma, maayos. Tutulan natin ang ating mga congressman na gumagawa ng korupsyon sa bansa natin. So, lahat kayo, kung pwede, hikayatin ang mga kamag-anak, yung mga kaibigan, opisina na sumama dito sa atin para sa isang mapayapa protesta sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Mabuhay ang Pilipino. Good afternoon, sir. So, meron tayong nag-comments dito. So, habang nandiyan dyan kayo, sabi niya, ay tinipinan lang kayo ni Romualdez. Pagkalis ninyo dyan, babalik daw. Ano masasabi mo? Hindi mangyayari yun kasi ang Pilipino hindi aalis dito. Nandun pa rin nakatutok. Mabantay. Hindi natin pipigilan na balik ang kasamaan sa bansa natin. Tuloy-tuloy ito. Tanong dito, sir, kung sakaling hindi makabalik si Tambaloslos, may IFFF din daw niya yung papalit sa kanya. Anong Totoo yan. Yung palitan dyan, parang make-up lang. Walang tunay na ano, kaya patuloy para natin tututulan yan habang may corruption dyan. Okay? Sa Senado tayo pupunta, sir. Anong masasabi mo sa nangyayari sa Senado na naman? Sa Senado, ganun din. Merong, di ba, yung rigo doon na hindi malaman. Parang may pinagtatakpan ng mga sino-sino. Ayaw nilang mahalukay talaga yung tunay na punot dulo ng korupsyon kung sino man yung mga involved doon sa mga korupsyon na yun. Sir, ano po masasabi niyo doon sa balita na dalawang jet ang binili ni Romualdez? Dalawang aeroplano yung binili niya? Dalawa lang? Yun yung balita ka lang, sir. Ano masasabi niyo sa mga ganun mga? Wala akong konkretong ebidensya dyan, pero yun ang balita. Maring totoo yun. Maring mas marami pa dyan, hindi lamang dalawa. Sasabihin niyo, sir, saan galing po yung panambili nila? Alam na natin yan. Galing sa dugot pawis ng Pilipino. Pinambibili niya lamang karangyan na yan. Yun ang tinututulan natin. Hindi. Sila ay ang ating binoto para tayo ay serbisyuhan. Pero nung ginawa nila, imbes na tayo serbisyuhan, magbutihan ang serbisyo sa atin para kumindaw ang buhay natin, sila ang nagtaksel sa atin. Yung mga perang binabayad natin sa buwis, yung mga perang inuutang ng gobyerno kung saan-saan, tayo magbabayad. Samantalang sila, nagpapakasasa sila sa karangyaan. Mga pamilya nila kung ano-anong mga karangyaan na ginagawa. Samantalang tayo, mga Pilipino, nagtsatsaga dito sa barya-barya. Maraming gutom, maraming namamatay, nasasalanta. Kaya tayo dapat magtulong-tulong tayong lahat dahil mga Pilipino. Sa palagay niyo, sir, nandito pa kayo si Romualdez? Ano no? Nandito pa kayo si Romualdez? Oo, nasa Cebu daw. Nagtatago. Pero hindi natin sila tatantanan habang hindi sila nananagot sa mga krimen na ginawa nila sa pagtaksil sa taong bayan. At mayroon din nag-comment, sir, na hindi lang daw sapat yung bababa si dapat managot siya at may pakulong. So, ano bang... Totoo yun. Kung may krimen talaga na ginawa, mapatunayan talaga siya ay gumawa, alam naman natin na sila dyan, sama-sama sila kasi sindikato na nangyari kasama ang DPWH, dapat managot talaga sila. Teka, ito na. Umulan na. Ito na yung grasya. Blessing ito. Huwag tayo matakot sa ulan. Ito yung blessing sa atin to. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Mas tayo umuulan dito. Okay? Sir, naniniwala ko sa kaya na palabas lang daw ng Pangulo kapalit ang Martin Romualdez. Ano? Palabas lang daw ng Pangulo. Ano lang yun, maaaring ito nga sinasabi ko, pang make up lang, pampaganda lang yan.
pero hindi natatapos ang issue doon sa pagpalit ng leadership ng Senado. Kasi andun pa rin yung korupsyon, marami pa rin involved dyan. Kaya lahat sila dapat panagutin natin. Sir, magpakilala kayo sa aming mga viewers, sir. Pwede pa kayong magpakilala sa aming mga viewers? Ako si Retired General Romeo Poquis. Isa sa mga kasama natin dito sa United People's Initiative. Ito, ang grupo natin dito, walang political party dito, walang mga partido, walang mga kuan. Lahat ay invited dito. Maski anong kultura mo, maski anong religion, maski anong tribo, lahat dito sama-sama para sa Pilipino. Isa lang yung sinisigaw natin, labanan ng korupsyon. Thank you. Okay ito, maganda ito. Okay ito, maganda yan. Natatakot yung mga congressman yan kasi umuulan. Mga flood control, nasisila. Ayos! Baka mamaya sir, pag umahan na, dalaman na lalo. Rainer siya yan! Taputuloy tayo dyan. Matadamihin na natin konti tao. Thank you sir. Okay, maalis. I-encourage yung pumunta sila dito. Wala tayong tingin dito. Tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy. Kinakabahan na naman sila eh. Wakasan. Hindi lakasan na, kundi wakasan. Wakasan ang korupsyon. Ito ang sinisigaw ng Manila Taxi Regional Association o MANTRA. Yung aming pong grupo na pinangumunuhan ni Henry Mayubay sa Angeles City, Pampanga ay sa 21, kakasa po sila. At yung iba pa namin mga grupo ay kakasa. Meron po kami malaking press con bukas, alas 8 ng umaga. Lahat po ng transport sector na panlupang masakyan ay nagsama-sama. Kasama namin ang Truck Driver Philippines, ang Piston, ang Manibela, siyempre ang Mantra, at ilan-ilan pang mga grupo na panlupang masakyan. Kasama po namin ang TNBS. So bukas po, naadayahan namin kayo, alas 8 ng umaga. Ihayag namin sa inyo kung saan ang venue sapagkat sensitibo na po ang nangyayari. So bali, palaban, marunong po magtanggol ng aming karapatan, lumaban at gumanti ang transport sector. Ang tanong po namin, nasaan ang road users tax? Nasaan ang pondo ng modernisasyon? Nasaan ang fuel subsidy? Yan po ay gusto namin sagutin. At ang aming mga kasamahan na na-impound, humihiling po sila na magkaroon ng amnesty. Yung pong JAW na kanilang memorandum, 2 million sa bus, 1 million sa UV, 200,000 sa taxi, 20,000 sa tricycle. Nasaan ang mga multa na yan? Nasaan ang aming mga sasakyan na in-impound ninyo? Ilabas po ninyo yan sa impounding area ng LTO at LTFRB. Alam namin yung mga sasakyan in-impound ninyo ay malaking perwisyo ang ginawa ninyo sa transport sector. Kung ito po mayroong mga illegal na nagawa, bakit ang tao na amnesty, bakit na sasakyan hindi natin i-amnesty? Tuwid po natin. Meron na po tayo ngayong ibinalo. Meron na tayong Republic Act 11697. Bakit hindi po yan ang ipairal ng tama? Kaya po, ang transport sector ay nagpapatikim na. Ang kasamahan ko po, magkasama kami kanina ni Marval Buena ng Manibela, ay nagparamdam na. At yung taong bayan na gusto sumakay ng libre, pwede pong sumakay sa grupo ng Manibela. Kaya kaya po namin po sa mga dyan. Kasama ko rin po ang Vice President ng Manila Taxi Regional Association sa National Capital Region, kasamang Vice. Sa September 21 po ang ano sa dyan? Lods! lahat ng artista, kung sakay lahat to, kahit saan sulong. Ilang views na yan? 9,045 minutes. Malakas na yan. O yun po. Salamat, kasama Thank you po. Rick.
Sinig po ay aming Vice President, siya po yung tutulog ko na naka-standby doon sa Masinag. Malaking grupo po ng taxi group ang naroon sa Masinag at Tipolo. Siya po yun, sa army po namin, Valenzuela, yung presidente ng National Capital Region, si Jerry Junesa. At sa aming Region 4A, si Marcel Watanabe, babae po, dalawa silang babae na taxi driver. At si Ethel Violente. Kumikilos po sila ngayon, nag-organisa upang makisa sa malawakang transport strike na wakasan ang korupsyon. Yan po ang aming pananaw. Yan po yung aming Itong transport strike dito hanggang kailan po matatapos? hanggang hindi natatapos, nawawakasan ang korupsyon. Hindi kami titigil. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ito. Huwag natin palamigin ito at maging panis. Dahil may basura naman. Tuloy-tuloy, initin natin papuntang kasada. Ito ang hikain ng taong bayan para makakasada ang korupsyon sa ating bansa. Kung kailangan pairalin ang batas, lansangan, gagawin ng grupo namin. Salamat po sir, salamat.